guys, welcome! Hot topic na naman ang chapter 53. Nakakalungkot lang yung nangyari dito sa chapter na ito. Pero bago natin umpisahan, pag-usapan muna natin yung kaganapan sa Boruto Next Generations episode 175 to 178. Sa mga episodes kasi na ito ay nilabanan nila Boruto, Mitsuki at Sarada si Dippa. Dito nga ay pinakita nila yung natutunan nila sa training. Note guys, si Dippa ay talagang napakalakas. Almost high Jonin level siya kung ituturing. Hindi nga siya kinaya ng team ni Omoy, which kinokonsist ng Jonin rank na mga ninja. Sa laban nga nila ay nag-evolve ang Sharingan ni Sarada into 2 Tomoe Sharingan. Para sa iba ay di gaano ka-impressive na evolution ng Sharingan to. Pero imagine nyo na lang yung kaya gawin ni Sarada na may 2 Tomoe Sharingan plus malahalimaw na lakas. Sa episode 175 nga, nilabanan ni Orochimaru si Victor. Maganda ang laban na to dahil akala nga ni Victor siya lang yung merong Hashirama cells na nagre-regenerate. Ano ka ba Victor? Di mo ba kilala yung kalaban mo? Immortal ang hinayupak na to boy. Anyway, yun nga, dihado talaga si Victor. Sa mga episode na ito ay pinakita na yung slight appearance netong si Jigen. So papalapit na talaga ang Boruto series sa Boruto manga. Dahil sa episode 178 nga ay pinakita na ang appearance netong si Ao. Back in Boruto manga chapter 17 ay makikita dito ang appearance ni Ao. At sa chapter 22 naman, doon nga ay nilabanan ng Team Konohamaru etong si Ao. Ibig sabihin guys, malapit na talaga natin matunghayan yung mga bakbakan na naganap na sa Boruto manga. Hindi na din ako makapaghintay sa maaksyong labanan nila Naruto in Baryon Mode versus Ishiki. So bago nga natin spoil yung kaganapan sa chapter 53, make sure na nakasubscribe ka na and hit bell button para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. Konting flashback muna tayo sa chapter 52. Sa chapter 52 nga guys, nasaksihan natin yung bakbakan ng Baryon Mode na Naruto versus Ishiki. So talagang ginulat at na-overpower nung una ni Naruto si Ishiki. Pero nang kalaunay, humina na si Naruto dahil malakas kumain talaga ng chakra ang Baryon Mode. Dito din nasamon ni Ishiki si Kawaki dahil na-sense niya yung chakra na dumadaloy sa prosthetic arm ni Kawaki. And lastly, nagising si Boruto dito. I mean Boroshiki sa chapter na ito. And let's move on agad sa chapter 53. Yung cover page nga sa chapter 53 ay etong si Kawaki. So dahil spoilers lang ito guys, talagang mabilisan lang yung magiging review natin. Abangan nyo na lang yung full chapter release natin. Siguro matatagalan guys dahil kukulayan ko pa yung manga panel natin. Anyway, sa chapter na ito, masasaksihan natin na bumalik na sa normal mode etong si Naruto at binugbog pa siya dito ni Ishiki. Dito makikita din natin guys na nanghihina na si Ishiki dahil under 2 minutes or few seconds na nga lang siguro yung lifespan niya. Dito ay parang thankful talaga siya dahil nandiyan si Kawaki. Makakabalik na din siya sa katawan nito para magpahinga. At habang sinasakal nga ni Ishiki etong si Kawaki, ay ginamit ni Sasuke yung Rinnegan powers niya para i-switch si Kawaki. Sa chapter nga na ito guys ay tinalo nila si Ishiki dahil few seconds na nga lang daw yung natitira sa buhay niya. Akala nga nila ay tapos na ang laban dahil habang nag-uusap nga dito si Naruto, Kawaki at Sasuke ay biglang sinaksak ni Boruto or Boroshiki etong si Sasuke. Dito nga guys ay nagulat silang lahat sa ginawa ni Boruto. Malamang hindi pa kaya ni Boruto kontrolin etong si Momoshiki. Eto kasi yung pinapakita sa chapter na ito guys. Pero di pa naman sure ito dahil raw scans pa ito guys.
Kaya di pa talaga ako sure kung ano yung mga sinabi nila dito dahil Japanese ang Roscans. Pero may manga panel ako na nakita na sinipa ni Boruto or Boroshiki etong si Ishiki. Sinasabi nga sa info na nakalap ko na si Ishiki talaga yung target niya. Pero may ginamit etong si Ishiki na bagong eye power or dojutsu. Siguro guys, ito yung ginamit niya para kontrolin etong si Boruto or Boroshiki. Sinabi pa nga ni Boruto or Boroshiki dito na hindi niya daw ine-expect na matatalo nila si Ishiki. And end of that chapter 53. So ano sa tingin nyo guys? Natalo nila dito si Ishiki. Parang iba nga yung ine-expect natin na mangyayari talaga. Masaya ako dahil natalo nila si Ishiki. Kaso nga lang, di katanggap-tanggap yung nangyari kay Sasuke. Yung renega ni Sasuke na yun ay isa sa nagpapalakas ng gusto sa kanya. Marami siya nagagawa gamit ang 6 Tomoe Rinnegan. Kaya napakasayang talaga. Hopefully guys, ma-replace yung mata ni Sasuke kahit Sharingan ay lang. Kahit wag na yung Rinnegan. At abangan nyo na lang guys yung full review natin sa chapter na ito. Kukulayan ko muna yung manga panel para mas suwabe. Kaya hit the subscribe button para updated kapag nilabas natin yung full review. And hit like button para thumbs up din yung magiging Christmas mo. So bago nga natin tapusin ang video ito ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout sa kay Fire Death, JV Neil Pangan, Lion King, Jeremy Panganiban, Marcos Lopez, Marin Kilaton, Memo Trio, Ace Flores, John Place, Eldridge Soliven Tobon, GG Gaming, Paulo Lim, John Gabriel Gornes, Jairon Doque, John Orex Piquiro, Renzo Barcar, Kent Genil, Abriana Farito, Carl Ansel S. Bautista, Marcos Lopez, Harvey Berdan, Jonel Frias, Jairo Di Castro, Lodi Riobal, Charlie May Nechanova, Dionas Prince Whitey, Flynn AMBs, Janet Zulueta, Marvin Diega, Justin Lutian, Joe Gaming, Giekay PH, Tristan Jacob Maunahan, and Rene Canales. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Keep safe and God bless sa inyo. Abang lang sa mga next videos natin. And yung paano kung nabuhay si Minato and Kushina pala guys ay ini-edit ko pa sa ngayon. And maghintay lang po kayo dahil bibilisan ko po at gagawin ko po lahat makakaya ko. And yan lang guys. Maraming salamat. Goodbye. Keep safe. God bless. I love you all. Peace out.